Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Misha Amber from Japan. Libra. This reading is for you. Habol tayo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details. Teka, ayusin ko yung mic ko. Misa kasi napapaload siya sa damit ko. Yung pala hindi na-record yung boses ko. Sa lahat naman gusto magko-personally, nasa baba ng video, how to contact me. This is a general reading ha. Iba ang personal reading sa general. Kunin mo lang ang sayo, itapon ang hindi sa iyo. Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, ang dami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magaganap o mangyayari sa inyo. Depende na lang kung nakuha ko energy nyo. Pero gawin nyo lang itong guide. Kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong buhay. O diba? Yung anak ko, kumakanta siya. Pakinggan nyo, kumakanta siya ng Baby Shark. O, diba? Tak, tak, tak. Tingnan natin, Libra. Para tayo nasa ano yung beto-beto ba yun? Scorpio, 3, and, okay. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, maaring 3 days, 3 weeks, 3 months. Ganun. Ano, April, May, June, July. June or July. O kaya, is weeks man yan o day man yan. Siguro may mga sitwasyon na something to happen na maaring magkaroon ng communication sa isang tao sa buhay mo. Maaring in a distance or your friend o kaya kasama sa trabaho. May mga collaboration, partnership. Maaring yung iba is they giving you a love and support sa isang tao na mahalaga sa'yo o mahal mo. So, iba dito, magkakaroon ng mga dealing or magkakaroon ng recognition sa iba or may mga teamwork or magkakaroon ng coordination sa iba, no? Sa nakita ko to. Or may parang related ka rin kay Scorpio sa nakikita ko dito. Maaring magkakaroon sa iba sa inyo ng refreshing start ng inyong buhay, no? Sa nakita ko dito. Hindi naman kay lahat, pero maaari. Kasi nandito na rin si Rider, no? Kaya maaring iba sa inyo. Ganun na din. May mga papuri. Ako nakikita dito, may mga kasiyahan ka rin na mararamdaman sa iba sa inyo. Maaari may mga celebration happen o may mga pupuntahan kayo, ganyan. Collaboration, partnership, anything na na kasiyahan dito sa nakikita ko dito. Maaring mayroon din ako nakitang magbibigay sa'yo ng pagmamahal or bibigyan mo ng pagmamahal. There's a relationship. Para magkakaroon ng isang pagkakaroon ng suportahan or you are being creative, maging creativity ka sa buhay mo, sa iba sa inyo. Siguro you're doing na yung passion mo o kaya magiging ipo-forward mo na yung mga plano mo this time sa nakita ko dito or may mga sitwasyon na umpisahan mo na or mag-explore ka na mag-explore ng mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo. Ganyan. Maaring may mga gagawin. Ilalabas mo yung talent mo, di ba? Baka may mga talent ka na nakatago ay baka ilalabas mo na yun. Yung mga ganun. Magkakaroon ng partnership dito or dealing. Ha? Yun. And then sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito, yes, may mga umpisahan na kayo. May umpisahan na kayo, maaring iba rin sa inyo is magkakaroon kayo ng information or communication. Maaring sa family nyo, sa karelasyon nyo, sa nakita ko dito. Or yung iba sa inyo is may transformation happen sa buhay mo. Magkakaroon ng transformation. May mga iisipin ka sa iba sa inyo or may mga you're using your intellect this time. Sa nakita ko dito, maaaring you're doing a social media, ganyan, or networking sa iba sa inyo.
Sa iba sa inyo is nandito pa rin sa siguro with comes sa may mga pag-aalinlangan ako with comes to your relationship, family, ganyan. Sa iba sa inyo siguro you're doing your passion or doing to start na kung mayroon kang business is siguro sa loob ng bahay or nasa loob ka lang ng bahay, naaring doon ka nagtatrabaho, or nandito yung sitwasyon na you're starting to feeling relaxed. It comes to your family relationship. Yun na nakikita ko dito. Yun. Iba sa inyo may pagka, siguro is more or magiging private kayo sa iba sa inyo, no? Into, sa inyong relationship, kanyan, or sa ibang aspeto ng buhay nyo. So, sa family man. May ano yun, no? Mayroong, dito, kung titignan ko siya dito, mayroong magiging, ano ba yun? Magiging good yung relationship ng iba sa inyo. Magiging good siya. Pero, andun pa rin sitwasyon na hindi maaalis, na may pagdadaanan pa rin kayo. Na pag-aalala, na problem. May mga sitwasyon na pwede ka daw malito. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng doubt, worry, or unclear situation sa buhay mo sa nakikita ko dito. Yun. May mga idea ka pero unclear yun eh. No? Sa nakita ko dito, siguro may mga gusto kang baguhin pero tama ba to? Mali ba to? Baka mag-aling-langan ka sa bagay. Kung mag-aano yun eh, kawalan ng katiyakan sa mga gagawin mo this time. Sa nakita ko, iba sa inyo siguro magkakaroon ka ng feeling emotions or magkakaroon ka ng reflection sa iyong relationship. Sa family mo man yan, o any situation sa buhay mo na gusto mo na umpisahang muli, ganyan, sa nakita ko ito. Yun. And may mga tao na pag-uusapan ka, may mga tao na maaring makarinig ka sa kanila ng hindi maganda, ganun, or chismis, or may mga taong madadaldal, ganyan, sa iba sa inyo. May mga problema, may mga anxiety, or pagkabalisa. Sa iba naman sa inyo, siguro, excitement. Ako nakikita dito. Yan, may mga exciting situation naman din ako nakikita sa iyo. Hindi ko alam kung yung iba siguro sa inyo, mahilig kayo sa music, no? Sa nakita ko dito. Pero ka isang bagay o sitwasyon na uumpisahan eh. Dito eh, no? Siguro related to music or related to networking, YouTube, TikTok, or any ano na nagiging masaya kayo or exciting kayo dito. May konting ano lang, may konting challenge sa'yo sa buhay mo kasi magkakaroon ka daw ng konting delay sa ibang aspeto ng buhay mo. Siguro sa pag-aalinlangan na yon may mga sitwasyon na itatayo mo o i-structure mo o i-reveal mo. Ganun. Maaaring magkaroon ka ng challenge doon. Or handin yung, or sa iba naman is magko-commit ka doon sa sitwasyon na yon. Ganun. Be responsible, tanda mo yung the authority of your life, and yung iba dito siguro handin yung pagkakaroon ng limitation sa bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. May stress, may makakaramdam ka ng nervyos, or ingat ka sa pwedeng mandaya sa'yo. Sa nakikita ko dito, maaring may taong lokohin ka, dayain ka, or nakawan ka. Yun ang nakikita ko. Sana wala. Sana wala ah. May mga tao na pipintasan ka, ganyan, may mga tao na may masasabi sila sa'yo. So, nakita ko dito. Ingat kayo sa sakit ah. Ikaw or malapit sa puso mo maaring magkasakit or disease. Anong energy ng Libra? Meron tayong Pisces, Cancer, Leo, Virgo. Energy ni Libra. Tsaka Scorpio meron tayo. Okay. Ay. Sorry. Okay. Sa nakikita ko sa iyo, yung energy mo, this week, ang nakita ko sa iyo parang, yun nga, may mga exciting situation ako na nakikita sa iyo. No? Maaring may uumpisahan ka na, may pagtsatsagaan ka na kahit na medyo mahirap, o kahit na halimbawa medyo mahihiyain ka pero kailangan mong gawin, mga ganun. May mga pagtsatsagaan ka, may mga uumpisahan ka. Magte-take a risk ka sa isang bagay o sa sitwasyon sa buhay mo.
Ganun sa nakikita ko dito. This week ha, this week. And then also, pero may panghihina eh. Hindi ko alam kung hindi ka ganun ka-confident dun sa bagay na yun o sitwasyon na yun. Ganun nakikita ko dito. Maading dumaan ka sa point na medyo maguluhan ka. Yun nga, nandito nga si unclear situation or yung pag-aalinlangan sa buhay mo sa nakikita ko dito. Yun. Siguro you're doing a project na or any action na medyo may excitement or you have a new idea na pagtsatsagaan mo siyang gawin this time. Yun na nakikita ko. May umpisahan ka. Ganun. Kumbaga, ilalabas mo yung itinatago mong ikaw. Parang ganun. Kuhali mo lang yung sa'yo dun Ano yung parating sa kanya? Kaya sa ngayon marami kang action this week. May umpisahan ka. Parang handun ka sa sitwasyon na makikipagsapalaran ka dun sa bagay na pagtsatsagaan mo. Sana yung iba wala kayong chronic stress. Or handun yung sitwasyon na huwag kayo mapanghinaan sa mga gusto nyong gawin o action na this time. Parating kay Libra. May 3 of Swords ka. Tama. Bakit ito po ang parating sa kanya, universe? Libra. Ano yan, universe? Tapos na to? Okay. Ano na po ang ano? Oh, Galileo. Okay. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, ang parating sa'yo is doubt sa sarili. Kumbaga nandito ka sa sitwasyon mo na may dalawang kang path na tinatahak or tatahakin. Kumbaga, may mga sitwasyon na tatahakin mo, magkakaroon ka ng mga new idea, mga bagong pagpaplano, o mga bagong pananaw sa kinabukasan, o strategy man yan sa nakikita ko dito na maaring umpisahan mo or maaring sisimulan mo muli. Ganon. So, nakita ko Pero ang nakita ko to, medyo weak yung bagay na yon sa nakikita ko dito. Medyo hindi yung sitwasyon na hindi mo pa makikita yung successful nun. Yun na nakikita ko sa'yo. Yung umpisahan mo na sinabi ko dito, kaya yung dito, for being a hangman, kumbaga nahandin yung sitwasyon na may konting unfulfilled situation happen sa buhay mo kasi nakita ko na hang ka. May mga sitwasyon na maaring magkaroon ka ng sadness or emotions or andito talaga si Cloud, tsaka si Bird, tsaka si Mice. May mga sitwasyon na hindi ma-fulfill agad, no? Kaya sabi ko sa'yo may konting delay ka na magaganap. May mga gagawin ka o ginagawa ka na hindi siya agad magsasucess. Pero, yung successful o yung positivity happy na yun is this is a time to place in your hand yung future mo. Nasa mga kamay mo yun. Kung huwag ka mag-doubt sa sarili mo. Sa iba sa inyo, maaaring you're looking for an option pa. Maaaring nagkakaroon pa kayo ng pag-prepare or you need to discover pa or nagkakaroon pa ng option sa tinatahak nyo. Gagawin ko ba or hindi? Kumbaga, you don't know how to proceed. Kumbaga, take it action or not, or stay or go. May mga ganun. Iba dito is expansion sa mga ginagawa nyo o sitwasyon mo sa buhay mo. Pero kung ano man yung sitwasyon na yun is kailangan mong harapin, di ba? Kung ano man yung kalabasan ng bagay na yun o sitwasyon na yun, tanggapin mo. At least, inilabas mo. Di ba? At least, ginawa mo. At least, kahit na may lungkot o hindi mo nakikita yung successful mo yun, as long as gusto mo naman siya or as long as nagpo-focus ka dun, at the end, pwede siyang mag-success. Pero nandito siya pero wag kang mag-focus on. You need to focus lang. Kasi alam ko naman magsasucess yung bagay. Kasi isa sa iyo mga kamay, yung future mo. Dito, harapin mo siya. Kailangan mo talaga na mag-action. Kasi this is a breakthrough para sa iyo. Gawin mo yung bagay na yun. Kasi there's a transformation naman talaga na happen. Live of faith lang.
kailangan lang talaga sa'yo is simulan yung bagay na yun sa nakita ko dito. Tandaan mo, it's up to you to make it happen, yung bagay na yun. Kung kinakailangan magkaroon ka ng innovation or level up when it comes sa sarili mo, i-level up mo yung sarili mo. Trust more to your intuition this time sa nakita ko dito. No? Yun. Ang parating rin sa'yo, ingat ka pa rin. Kasi maaring may tao kang makikilala na bago. Maaring bago siya. Sa nakikita ko dito, maaring iba isa bago or iba is luma. Pero mag-trust, as long as nagtatrust ka sa intuition mo, mangyayari at mangyayari yun. Ako maniwala ka, mapoprotektahan ka ng intuition mo. May tao ako nakikita dito na hindi siya magiging very supportive sa'yo. There's a disloyal person, there's a failure, ako nakikita. Susuporta mo siya pero hindi ka susuportahan, parang ganun. May pangliling lang, may lilinglangin ka, may pandaraya, ako nakikita. Yun, may tao na magiging arugante sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Maaring bago siya or siya yung makapagbibigay sa'yo ng unfulfillment situation sa buhay mo. Yun. Kaya ka maaring mahang dun sa bagay na yun. Sana wag. Kung may mga unexpected din sa iba, a blow of emotions happen. Sana wag naman lahat, no? Yan, may mga unexpected situation happen sa buhay mo na ikakalungkot mo. Maaring sa iba is tapos na siya pero handuin yung takot mo dun sa bagay na yun. Kumbaga, maghihintay ka pa rin na ma-resolbahan yun or to heal yourself in a situation. Ganun. Sana wala, sana walang negativity happen. Sana wala. Yung iba dito, magbaback to the zero ka or magbaback to the basic ka or sisimulan mo ulit yung bagay na yun. O start ka na ng new beginning to your life. Kuhanin mo na yung sa'yo. Tingnan natin ang sa mga bagay dito sa sitwasyon na to, kailangan mo rin kasi magsakripisyo. No? We need to sacrifice to success. Ano dapat iwasan ni Libra? Okay. Bakit po universe? Parang galit ako magbalasin. Hindi naman. Bakit po ito ang dapat niya iwasan? Ano ibig niyong sabihin? Okay. Okay, iwasan mo daw ang isang sitwasyon. Yun nga, sabi ko sa iyo is hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo din yung hindi ka maging aware also into your money, sa trabaho mo, sa pera mo, sa mga tao na mahalaga sa iyo. Depensa mo yung sarili mo. Kung kinakailangan, protektahan mo rin yung sarili mo. Kung kinakailangan, manindigan ka rin sa sarili mo. Kung alam mo na sa tama ka, manindigan ka. Iwasan mo din yung isang sitwasyon na hindi ka magkaroon ng decision making or hindi ka ma-awake or hindi ka magkaroon ng self-evaluation sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong maganap sa buhay mo o mangyari sa buhay mo. You need to be aware sa lahat-lahat. No? And this is a time na maaring may mga uumpisahan na rin yung iba, no? Ganyan, maaring may uumpisahan kayong business, pagkakaperahan, o kaya may mga magiging busy ka this week. Iwasan mo yung hindi ka maglista sa intuition mo and you need to learn from the past. Yun. Magkakaroon sa inyo ng reflection from the past or you need to reflect from the past situation para alam mo sa sarili mo kung ano yung mga i-let go mo o ano yung mga babaguhin mo, decision man yan or any situation. Yun ang nakikita ko. Maaring iba sa inyo nagkaroon ng awakening to do something, no? Na uumpisahan nyo na. Yung mga bagay-bagay na yun. Maaring i-let go kayo or may uumpisahan na kayo talaga sa buhay. Umaga may mga wishful thinking ako nakikita sa'yo, no? May mga sitwasyon na i-imaginein mo or fantasizing mo. Kung ano man yung mga bagay na yun na gusto mong mangyari, na mga will-wisher mo, huwag kang magmadali. Sa nakita ko dito, you need to trust your intuition para hindi ka mag-mess,
be patient to make a choice. Ganyan. Kung ano may mga opportunity rin na darating sa buhay mo, huwag mong madaliin na kasi hindi yun agad-agad magsasucess. Pero, take it slow at kailangan mo ng strong will doon sa bagay na yun. Kahit na mahirap, kailangan mong panindigan, kailangan mong harapin. Love is sa lahat. Sarili mo, anak, kapatid, magulang, kaibigan, kasama sa trabaho, karelasyon. Okay. Ay, talaga. Bakit ito po? Okay, when it comes to a love, ang nakikita ko dito, maaring yung, kung kayo sa kahiwalay nito, or magkasama man kayo, ganun din yun eh, no? Ang nakikita ko dito, maaring may nagsisinungaling in this relationship. Maaring may third party, or isa sa inyo is may family na talaga. Pero may nagsisinungaling. Yun ang nakikita ko dito. Someone's hiding, or maaring pareho kayo, may pamilya, sa nakita ko dito, or may karelasyon, no, sa iba sa inyo. And then, pero dahil yung pagsisinungaling, ang nakikita ko, if you are in a relationship, or magkakabalikan kayo nitong taon na to, if ever, ang nakikita ko dito, or maybe this is a new person, or any situation, new or luma man siya, kung magkakabalikan man kayo, or karelasyon mo na to, or magkakilala mo pa lang, ang nakita ko dito, nagsisinungaling. May betrayal kasi. May sneaky person. And then, kung sasabihin mo magbabago siya, hindi eh. Kasi siya yung tao na want to be independent pa rin. Kasi may hinahide pa rin siya sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Maari ikaw ang may hinahide or siya is may hinahide. Ganun sa nakikita ko dito. Pero hindi yung pagsisinungaling. Yun. Maaring alam mo rin sa sarili mo to. Pero tinatanggap mo. No? Sa iba sa inyo. Hinahanapan mo ng clarity or hinahanapan mo ng solution. Siguro hindi mo mahanap sa iba sa inyo. Pero when it comes to a clarity, to heal, ang nakita ko kasi dito, hindi yung panghihinayang ng iba, no, sa relationship. Parang hindi yung ikaw or siya, hindi kanya kayang ikat sa buhay niya or hindi mo siya kayang ikat sa buhay na to eh, no? Kasi hindi panghinayang. Pero, hatid pa rin yung pagsisinungaling. Yun. Mag-choose na lang kayo. Diba? Nasa inyo pa rin. Kamusta yung money ni Libra this week? Kamusta po yung money ni Libra this week? Ano po to, universe? Okay, when it comes to your money, you have a knowledge. Paano mo i-growth o paano mo papatakbuhin yung pera mo. No, sa nakita ko dito. Handito yung sitwasyon, siguro may mga point ng buhay mo na is need mong gumastos. May mga forceful happen kasi, no, sa nakita ko dito. Andito na yung mga sitwasyon na maaring magkakaroon ka ng thinking of a travel, ganyan, sa nakita ko dito. Napaka-care mo naman when it comes to a money. Ando naman yung minsan lang talaga ang money mo is nagiging zigzag. Kumbaga, minsan okay, minsan hindi, minsan okay, hindi. Kumbaga, siguro maaring napupunta sa ibang tao or tinutulong mo, ganun sa nakita ko dito. Yan. Kung masasabihin mo sa akin, there's a growth, hindi ko pa siya nakikita, pero sabi dito, alam mo daw paano i-growth yung pera mo. Yun ang sinasabi. Kailangan mo lang daw is mag-action at maging very creative ka lang at magkaroon ka ng organized
na tamang pag-organize sa pera mo. Kasi you know yung cycle mo when it comes to money Ibig sabihin, kung alam mo na ano ba yun? Kung sa sahod halimbawa, ang sahod mo is, hindi ko alam sahod na ng Pilipinas Okay, sa ibang bansa, halimbawa 20K. Alam mo na 20K yung sahod mo in a month. Pero ang gagawin mo mangungutang sa card mo. Tapos okay lang kasi may papasok naman na 20K. Parang yung cycle mo, alam mo sa sarili mo paano siya i-grow pero nagiging pasaway ka lang din minsan siguro. Yun ang nakikita ko dito. Yung mga forceful happen lang talaga sa buhay mo when it comes to money. Kailangan mo makontrol yung sarili mo kung gusto mo talaga ng growth. Tingnan natin, any opportunity pa kay Libra. Ano po to? Know your focus daw, Sabi dito. May mga sitwasyon ako na maaaring hala, betcha yun! Natawa siya, was tita, no? Naku po, basaan may ulo ko. Dito, anak, yan sa taas. Baba, saan? Huwag ka saan ni mami. Baba. Kayo. Okay, sa nakita ko sa'yo dito, may taong makipag-usap sa'yo? O nandito ka sa sitwasyon mo na may pag-aaralan ka o may aaralin ka o may taong nag-aaral. O kasi parang may sisimulan ka Siguro, sabi ko nga kanina, baka mag-uumpisa ka na ba internet, social media, networking, TikTok, Reels, Facebook, YouTube, any networking. May mga uumpisahan ka daw sa nakikita ko dito. Doon ka parang may pupukusan ka doon. Para magkakaroon ka ng clarity sa bagay na yun. Maaring may ka-partnership ka dito, no? Sa nakita ko dito, o iba nga social media nga iba. Yun, may mga umpisahan kang kahilingan mo sa buhay mo. Or may tao na makikipag-usap sa'yo na gawin yung bagay na yun. Sa nakita ko dito. No? Kasi may tao makikipag-partnership sa'yo. Partnership or makikipag-banding sa'yo or hindi yung maaaring may makakausap ka by the internet. Ganyan. Yun. Ang nakikita ko rin dito, sa iba sa inyo, may tao na maaaring may mag-apology. Ako nakikita sa'yo. May taong nag-i-spy. May tao na nagtatanong-tanong about sa'yo. Maaaring sa mga kakilala mo. Sa nakita ko dito. Or handito yung pinag-uusapan ka. Yun. Tingnan natin ang advice. Universe, ano pong advice mo sa akin? Parang meron kang ngayong new direction sa buhay mo. Ganun. Parang inspire ka dun sa bagay na yun. Parang may inspire ka. Tapos, siguro nga may mga aralin ka, ganyan. Bakit po ito, Universe, ang advice mo? May makikipag sa'yo, nung titingnan ko to, may tao makikipag-reconciliation sa'yo. Or makikipag-usap. Okay, ang advice sa'yo, any idea na naiisip mo this time, i-pursue mo daw kasi there's a victory and success happen sa buhay mo. Kailangan mo umpisahin yun o i-pursue yun. Concentrate and kailangan mo din ng mental clarity. And then also, kasi nandito receipt na Pentacles, magiging maganda yung takbo na to. No? Darating yung time magiging maganda siya. Sa nakita ko to. Maaaring hindi mo pa siya makita sa ngayon, pero darating ang time magiging maganda daw siya. Pero kung hindi mo siya umpisahan, hindi siya mas matatagalan ka pa sa nakikita ko dito. Ganun. May mga sitwasyon na kailangan mo na din daw i-let go o something must be let go sa buhay mo. Finding peace or hindi yung sitwasyon na kailangan mong magkaroon ng i-release mo yung sarili mo sa mga stress or i-surrender mo yung sarili mo at magsalita ka
or magpakatotoo ka sa sarili mo. Kung kinakailangan mo magsalita ka. Kung kinakailangan mo ipaglaban yung sarili mo, ipaglaban mo. Yun nakita. Kung sinasabi rin dito na if there's a conflict happen or hindi pagkakasundo, it's time to end, no? Sinasabi dito. Start a new journey, new energy sa buhay mo. Focus to your family, sa mga tao na mahalaga sa'yo, sa mga tao na pinahahalagahan ka rin. No? Tandaan mo, you are valuable ka. Mahalaga ka. You are worthy. Kumbaga, kailangan mo rin kasi na magtanim sa sarili mo. Kumbaga, mag-invest ka rin sa sarili mo. No? Yun. Think to the future. Focus at pagiging totoo. Kung kailangan ikat mo na yung mga dapat ikat, be creative, or you need to create something into your life. Kasi magiging okay siya. At the end, the result is magiging okay. Arigato namaste. God bless.